Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakdang magpakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isa taong matuwid itong si Jose na kanya magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya pinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ito ni Jose. Napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. At winika nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot. Natuluyang pakasalan si Maria, sabagat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus. Sabagat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglili ang isang dalaga at manganganak ang isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulog ay kasama natin ng Diyos. Namagising si Jose. Sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay sumapit na po tayo sa pang-apat o panghuli na linggo sa panahon na ito ng pagdating ng Panginoon. At kanina, nung pong magbibihis na ako, tiningnan ko na yung puti kong kasulya. Tapos pagkaraan, nagdalawang isip po ako. Sabi ko, fourth Sunday of Advent eh. Ang ginawa ko po, tinignan ko yung ordo. Nakita ko, fourth Sunday of Advent. Violet. Ay, violet pala. May susuot ko pa ulit isa ko pang violet. Pinili ko pa yung violet na may masayang kulay. Tapos nung naglalakad na po ako doon sa gilid, nakasalubong ko po si Edward, sakrista natin. Sabi niya, Mons, puti po. Kasi aginaldo mas. Noong unang sinasabi, ang naglalaro sa isip ko, yung kabihis na ako eh. Nandito na ako sa kalagitnaan. Magsisimula na. Kaya lang sa bandang huli, aginaldo mas nga eh. Sigurado ka ba talaga? Nakalagay po ito sa ordo, aginaldo. Kasi nga, may dispensation po yung simbang gabi. Kaya lang kahit matanda na po ako, nalilito pa rin ako doon sa puti nga ba o violet. Tapos pagbalik, kilakita niya, ayun, nakita ko kagad yung violet kasi yung kagad yung gusto kong makita. Kasi nga magba-violet talaga ako eh. Pero nandun sa ilalim nakalagay, aginaldo mas, white. Sa buhay po, kumisan ganun eh. Ang iniisip ko kasi, bukod pa po doon, ang ebanghelyo si San Jose na naman. Narinig na natin to isang araw. Tapos kayo na naman uli yung makikita ko. May lumapit nga po sa akin nung isang beses. Nagmisa po ako ng umaga. Kinagabihan, may misa po doon sa Vista Mall. May lumapit pagkaraan ng misa, mag-asawa. Pwede po ba magtanong, Father? Bakit po kako? Kasi po may lakad po kami bukas. Hindi po kami talaga makapagsisimba na sa umaga. Kaya naisip po namin, magsimba ngayong gabi. Sabi ko, at ang nasimbahan nyo kako uli ako. Nakita nyo na ako kanina umaga sa simbahan, nakita nyo uli ako. Sabi ko, nandiyan naman na yung, hindi niya naman intensyon eh. Kasi nga,
gusto natin makumpleto, mabuo. Kumisan, yan po ang dami nating mga bagay na iniisip. At katulad ni San Jose, magandang maituon natin yung ating pag-iisip na ano nga ba yung mahalaga. Hindi mahalaga yung ano ba yung komportable sa akin o ano ba yung nandun ka na doon sa kalagitnaan. Kahit sa maliit na bagay, nandun lang lagi nating isipin. Para sa birthday ng Panginoon yan It's all about Jesus. Tungkol sa Panginoong Jesus. Kaya bumalik po ako uli. Dagdag 5 minutes uli kayo ng paghihintay para lang makapagputi. Pero dahil yun yung mahalaga. Marahil maliit na bagay. Pero yung maliliit na bagay na pagpapahalaga natin sa Panginoon, sa kung ano yung dapat, ano yung tama, ano yung marapat, dapat mag-cascade po yun, umagos yun, patungo sa iba pang mga desisyon natin sa ating buhay. Katulad ng pinamamala sa atin ni San Jose. Isang araw, binanggit ko na din po sa inyo yan, yung awit na dasal. Pero this time, gusto ko pong iparinig uli sa inyo. Kasi marami sa atin, para bang ang kaisipan natin yung Pasko, para bang sa mga bata na lang. At para bang sila na lang yung masaya. Tapos, kasi sila yung may regalo, sila yung may palaro, sila yung meron mga bagong damit. Ikaw naman na matanda, toxic ka dahil iniintindi mo sa mukukunin lahat yan o paano mo iraraos lahat yan. Pero hindi natin dapat makalimutan na lahat dapat tayo patungo sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa may disposisyon na katulad ng sa bata, na kahit matanda na tayo, lagi nating alalahanin, lagi tayong anak pag umaharap tayo sa Diyos. Dahil ang Diyos ang ating Ama. At kung mayroong titingin sa atin na bata, tingnan mo nga yung katabi mo. Cute yan. Sa mata ng Diyos. Kasi lahat tayo anak ng Diyos. Kaya gusto ko, pakinggan natin muli yung awit dasal na yon. At saka natin pagnilayan sa diwa ng Ebanghelyo natin. Kasi pag tinignan po natin yung nilalahad ng awit na yon, yun yung kwento ni San Jose. So, pa-play po natin yung kanta para lang po marinig. Para po siya lalabay, kaya lang huwag niyong tulugan. Jesus, Jesus, Holy Jesus, hold me in your arms and take me some safe and warm. So yun po yung kanta. Jesus, Jesus, Holy Jesus, hold me in your arms. Kung titingnan po natin, kabaliktaran nung larawan ni San Jose. Si San Jose, ang laging larawan, bilang ama, hawak niya ang Panginoong Jesus. Minsan kaya tayo nabibigatan kasi iniisip natin, hawak natin lahat. At gusto nating hawakan lahat. Gusto nating kayanin lahat. Ang napakagandang sinasabi sa atin sa Ebanghelyo, hindi pa man din pinapanganak ang Panginoong Jesus. Ang dami nang iniisip ni San Jose. Kaya nga nagpasya na siya hihiwalayan ng lihim ang mahal na Birheng Maria dahil natuklasan niya na nagdadalang tao.
Pero nang magpakita sa kanya ang anghel sa panaginip at ipaliwanag sa kanya na hindi yun dahil sa pagtataksil ng mahal na birin o pagiging haliparot, kundi dahil sa kalooban ng Diyos, dahil magiging ina siya na manunubos ang Panginoong Jesucristo, nanalig din si San Jose. So kaya nga pagising niya, tumalima siya. Sabi po doon, sinunod niya ang utos ng anghel. Pinakasalan niya si Maria. Yung pananampalataya, tatlo pong aspeto yan eh. Naniniwala, nagtitiwala, sumusunod. Huwag nating pabayaan na madaig tayo ng mga bagay na pinaniniwalaan natin. Huwag nating paniwalain yung sarili natin na alam natin lahat at kaya natin. Si Akas, sa unang pagbasa na narinig natin na hari, sinasabi doon na nagsasalita siya na ayoko subukin ng aking Diyos. Si Akas, nakasulat po yan sa talaangkana ng Panginoon. Kasi galing siya sa lipi ni David. Pero walang hiya siyang hari. Nakasama pa rin po siya doon. Walang hiya siya kasi sinasabihan siya ng propeta, magtiwala ka sa Diyos. Huwag kang makipag-alyansa doon sa ibang bansa laban doon sa ano po ito, Babylonia. Di ko matang kung Babylonia po Assyria. Pero ginawa niya pa rin yun. Bagamat sinasabi niya na ayoko subukin ng Diyos, alam naman ng Diyos yung ginawa niya. Kaya nga sa bandang huli, ang Diyos mismo nagpasabi sa propeta. Pagbabalikan niya po, sabi niya, si propeta Isaiah, sabi niya, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaro. So, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ng Panginoon. Tapos sasabihin ni Isaiah, pakinggan mo sambayanan ni David, kulang pa ba na galitin niyo ang mga tao na pati ang Diyos, ang aking Diyos ay inyong niyayamot. Kaya nga't ang Panginoon na rin magbibigay ng palatandaan. Kasi para bang binabanggit niya ayaw niya subukin ng Diyos pero hindi naman siya sumusunod sa Diyos. Binabanggit niya ang Diyos pero hindi niya ginagawa kung ano yung iniuutos ng Panginoon. Kaya nga sa bandang huli, ang Diyos mismo, siya mismo pa rin ang gagawa. God will find a way because God is not giving up on us. Kung titingnan natin yung kwento na yan, naririnig natin yan. Alam natin, ang banal na kasulatan, naririnig natin lahat. At kahit yung mga tao na pinagkatiwalaan ng kapangyarihan, sinasabi nila, paglilingkod sa Diyos, paglilingkod sa tao, pero alam naman natin na pananamantala. Pero sinasabi pa rin ng Panginoon, kulang pa ba at kami yayamuti? Kaya nga pagtitingnan po natin yung bicameral, yung pinagpupulungan, yung pondo natin, maganda yun, oh. Dadagdagan yung pondo para itulong sa mga tao para sa kanilang pagpapagamot. Pero yung dagdag na pondo na bilyon na halos kalahati, mamamalimos ka doon sa politiko dahil sa guarantee letter. Sana tigilan na nila yun, di nila pera yun. Pera yun ang sambayanan. Yun eh. Yung paglikha ng isang sambayanan na meron kung tawagin pong mendicant mentality. Pagiging pulubi. Hindi pulubi na pinapanginoon mo yung pera at kapangyarihan. Pulubi dapat na pinapanginoon natin ay ang Diyos. Kung ang Panginoon Diyos ang talagang ang pinaglilingkuran natin, pag binigyan tayo ng kapangyarihan, palalakasin natin yung mga dukha. Tutulungan natin ang mga aba at kawawa. Gaya ng sinasabi ng Ebanghelyo. Hindi para Diyosin tayo at gawing Panginoon yung buong mag-anak natin. Sabi nga na isang napanood ko, ano ro ba pinagkaiba ng politiko sa virus? Kasi yun daw politiko, pag naniwala ka sa mga pangako nila, para kang tinamaan ng virus. 6 na taon ang tagal. At by the time na matapos, susunod yung Kamag-anak Incorporated, yung anti-dynasty na ipopropel pa nila yung dynasty, panibagong variant.
Kaya pag tinignan niyo po yung mga nakikita natin, kaya mahalaga po na talagang magbalik ang loob natin sa Diyos. At sabihin talaga natin sa kanila na huwag niyo kaming gawing pulubi. Huwag ninyong yamutin ang Diyos. Yamot na ang Diyos kung tutusin. Pag nakita natin yung mga paraan ng pagkadiskubre natin, walang nakakaisip po nun. Pero ang Diyos ang gumawa ng paraan para gisingin ang sambayanan at sabihin, hanggang kailan kayo tatagal? Hanggang kailan kayo maghihintay? Kaya nga, ang simbang gabi po natin na ito ay panawagan para balikan natin ang Diyos. At lalong higit kung tayo binigyan ng kapangyarihan, huwag tayong tumulad kay Akas na yayamutin pa natin ang Panginoon para isadlak hindi lang ang ating sarili sa kasalanan, kundi ang sambayanan. Jesus, Jesus, Holy Jesus. Ang ibig sabihin po ng Jesus, pangalang ibiniling kay Jose na bibigay niya sa anak, God, you are my salvation. Kaya ngayon tumawag pa lang tayo sa Panginoong Jesus, kung talagang dinidibdib natin, panalangin na po yun eh. Pag dumadala po ako sa may sakit, tapos alam kong palala na yung sakit lalo ng tao, sinasabi ko lang, pag di nyo nakako alam kung ano yung dadasalin nyo, o ano iisipin nyo, o nararamdaman nyo, sabihin nyo lang yung pangalan ng Panginoong Jesus. Pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang demonyo lumalayo basta sinabi mo, Jesus. Bakit? Kasi dasal na po yun eh. Ang Diyos ang aking kaligtasan. Ang Diyos ang aking manliligtas. Ang Diyos ang aking manunubos. Sinasabi natin, Jesus, tulungan mo kami. Sagipin mo kami. Ipag-adya mo kami. Iligtas mo kami. Jesus. Pero tayong kanta pong ganun, di ba? Yung Jesus ng aking buhay. Jesus sa lahat ng buhay natin. Jesus, Jesus, Holy Jesus, hold me in your arms. Ganda po nung pagkakasabi. The world is dark as night. I need your guiding light. Siguro yun ang dahilan kung kaya napipi at nabingi si Zacarias. Yun yung pinahahayag sa atin na yung mga bulag makakakita, yung mga bigi makaririnig, yung mga pilay makalalakad, yung mga pipi makapagsasalita. Dahil nga pag tinignan po natin sa buhay, hindi naman nangangahulugan na dahil meron kang kapansanan magiging madilim na yung mundo mo. May mga tao, dalawa mata, nakikita nila lahat pero nabubuhay sila sa kadiliman dahil sa kasalanan. Pero meron mga tao, meron kapansanan pero makulay yung daigdig nila. Dahil ang nakikita nila ay ang Diyos. Ang susundan nila ang tinig ng Panginoon. Pag naman tayo binigyan po ng kahinaan, hindi naman mangyayari na lahat ay mawawala eh. Kapag ka ikaw napipi, kadalasan lumalakas din yung pandinig. O kapag ka ikaw ay bulag, mas malakas din yung pandinig kaysa doon sa mata. At yun yung magiging gabay mo. Kaya lang napakahalaga, bukas ba yung isip natin at puso? Bukas ba yung mata ng ating isip at bukas ba yung tenga ng ating puso para matagpuan natin at laging hanapin natin ay ang Diyos? Jesus, Jesus, Holy Jesus, hold me in your arms and take me somewhere safe and warm. Kung tinitingnan po natin yung bata, kung alalahanin natin, bakit nga ba yung bata, pag inihagis mo sa hangin, tumatawa? Pag tayo lumaki na, kumisa natatakot tayo sa matataas na mga lugar. Pero yung bata, pag tinaas mo, bidunguyan mo, at tinaas na ganyan, sa halip na umiyak, tumatawa. Eh bakit? Kasi alam naman niya nasasaluhin siya nung magulang niya. Minsan yung bagay po na yun, yung nawawala na sa atin eh. Na
tayong lahat, no, minsan na tayo naging mga sanggol, pag naglalaro, yung magulang natin, tinotos tayo, dinuduyan tayo, nandun na at tumatawa pa tayo. At kung merong ayaw natin ay yung mawala tayo sa yakap ng ating mga mahal sa buhay. Kaya nga diba yung bata, pag sinabi, tatago ko si mama mo, hindi mo na makikita si papa mo. Eh kahit batang maliit yan, makita mo, nakikipaglabay, umiiyak yan. Bakit? Kasi yun yung mahalaga sa kanila eh. Do we really long for the embrace of God? O baka mamaya, kaya hindi na rin tayo masaya dahil hindi na rin natin pinananabikan o hinahangad yung yakap ng ating mga mahal sa buhay. Diba? Tinan mo nga yung katabi mo, kailan mo ba huling niyakap yan? Nung may sale, na meron ka gusto ipabili. Minsan meron ganun eh. Ba't ba yakap ka na yakap? Meron ka bang gusto ipabili? Pero napakahalaga po nun eh. Na sa buhay natin, yung pagmamahal na yun, na nakaugat sa Diyos, yun yung magbibigay sa atin ng kapanatagan. Hold me in your arms and take me somewhere safe and warm. Safe? Pag niyakap natin ang Panginoon, nagpayakap tayo sa Panginoon, ang lagi nating pipiliin, yung tama, yung tuwid, yung marapat, yung totoo, yung tapat. Hindi yung sarili natin. Kaya susunod ka. Na malaginip siya sa Jose, di naman niya talaga rin alam ano nga ba mangyayari. Pero nagtiwala siya. Dahil nananalig siya sa Diyos. Sa buhay natin ganun din. Kung isipin ninyo po, nag-aasawa ka. Mahal na mahal mo yung asawa mo. Pero naniniwala ka bang tatagal ba talaga kayo ng habang buhay? Hindi mo alam yun eh. Pinaniniwalaan mo lang yung yung pag-ibig na nasa puso mo na nagsasabi sa iyo, gusto ko maging kasama yung tao na to habang buhay. Nung kahapon, meron po akong in-officiate na kasal, 25 years. Nung tinitingnan ko, sabi ko, ano ba yung kasal natin? 25 years ba? 25 ba talaga? 20 lang. Once 25 years po talaga. 25. Tapos pagkaraan nun, tinanong ko yung mag-asawa, 25 years ago nang kayo ikasal. Saan ba kayo kinasal? 25 years ago. Cathedral daw. Sino ako nagkasal sa inyo? Nang habang nagsasermon na po ako, kayo po. Ako. Ako ba nagkasal? Hindi natin alam eh. Pero sa buhay, hindi po tayo mabibigo na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Kaya yun po yung pananampalataya. Maniwala ka, magtiwala ka, at sumunod ka. Kaya kung minsan sinasabi nila, follow your heart. Hindi lang sundin mo kung ano yung gusto mo o ano yung nasa isip mo. Gaya ng simpleng pagsusuot ko sana nung violet. Hindi ang sundin natin ay ang Panginoon. At pag sigunundan natin ang Panginoon, hindi tayo mamamali. It will always lead us to somewhere safe. Bagamat may pagtitiis at maghihirap. And warm. Warm. Bakit mainit? Kasi pagmamahal. Kaya masaya ang Pasko. Masaya ang Pasko, hindi dahil sa kahit na anong mga pailaw, palumuti o pagkain o regalo nito. Masaya ang Pasko kasi ang pinagsasaluhan natin ay ang pag-ibig ng Diyos sa puso ng bawat isa. Nawa katulad ng banal na mag-anak sina San Jose, matagpuan natin ang kapayapaan na yon sa yakap ng Panginoong Diyos sa atin. Sa pagmamahal ng Diyos na patuloy na pinadadama sa atin sa katauhan ng mga tao na nakakadao palad natin. Sa pamilya natin, sa mga kasama natin sa trabaho, sa mga kaibigan natin, sa araw-araw na nakakasalubong natin yung mga tao. Isang araw nga po may nadaanan ako nagtitinda ng sampagita. Pagbabang ganyan, sabi niya, sampagita po, ganyan. Tapos bumili po ako.
Pagkaraan, tinitingnan pa niya ako dahil may tinitingnan po kung poon. Hindi siya maalis doon sa may pinaglugaran. Tapos pagkaraan nung paalis na po ako, sabi, pwede po magtanong. Kanina pa po ako isip ng isip eh. Saan ko po kayo nakita? Tapos nginitian ko lang, saan niya po baka ako nakita? Pari po kayo, no? Ganyan. Nasimba daw siya. Siguro natitinda din ng sampagita doon sa katedral, sa simbahan. Kita daw niya. Tapos, yun. Doon, makita po natin na ang Diyos gumagawa ng paraan. Kahit saan pa tayo nandun para iparamdam yung kanyang presensya. Kaya, lagi tayong manalangin. Gawin nating banal ang ating pag-aaginaldo mas o simbang gabi. Hindi dahil meron tayo lang hinihiling, kundi maramdaman natin na ang pagdadasal na ito ay pagpapalalim ng ating pananampalataya para tunay na pagharian at maramdaman natin ang yakap ng Panginoon. Hilingin natin ang tulong ng banal na mag-anak, lalong higit ni San Jose para sa kaganapan nito.